Ano nga ba ang kakayahan ni Maki na kanilang gagamitin para matalo si Sukuna at mailigtas si Megumi? Yan ang tanong na sasagutin ko sa video na ito, kaya hinihiling ko na tapusin nyo ang video hanggang dulo. Sa chapter 240 ng kwento, ipinakita ang bagong color spread ng Jujutsu Kaisen. Kasama dito sila Kinji Hakari, Maki Zenin, Yuta Okkotsu at Yuji Itadori. Kalakip ng mga karakter na ito ang mga salitang smarter o mas matalino, stronger o mas malakas, at for our friends na nangangahulugan na para sa kanilang mga kaibigan. Sa madaling salita, ang pagpapakita sa apat na sorcerers na ito mula sa maraming karakter na nasa panig ng kabutihan ay nangangahulugan na sila Kinji, Maki, Yuta at Yuji ay ang apat na karakter na magdadala sa kwento ng Jujutsu Kaisen at ang huling pag-asa para matalo ang pinakamalakas na sorcerer na naipakita sa istorya. Siya si Ryomin Sukuna. Nakatitiyak ako na lahat sila ay may ambag sa pakikipaglaban sa King of Curses. Pero sa ngayon, itutuon natin ang ating pansin kay Maki Zenin. Si Maki ay yung may tuturing na pinakamagaling na Jujutsu sorcerer pagdating sa paggamit ng Curse Tool. Dahil sa angking kakayahan na ito, walang hirap niyang natalo ang mga sorcerers na gumagamit rin ng armas sa pakikipaglaban. Kagaya ni Kasumi Miwa na napabagsak ni Maki ng walang hirap matapos niyang kuhain ang katana nito. Nagtagumpay rin si Maki na matalo ang kakambal niyang si Mai Zenin kahit gumagamit pa ito ng pangmalayo ang sandata kagaya ng revolver. At higit sa lahat, si Maki din ang isa sa mga nagturo sa special grade sorcerer na si Yuta pagdating sa paggamit ng armas sa pakikipaglaban. Ang kakayahan na ito ni Maki sa paghawak ng mga curse tool ay lubha niyang pinahusay dahil hindi siya nagtataglay ng kahit na anong curse technique. At napagkalooban lamang din siya ng kakaunting curse energy sa katawan. Subalit, matapos isakripisyo ni Mai ang sariling buhay, nakalikha siya ng isang espadang replika ng Soul Liberation Blade at nadala niya rin patungo sa kabilang buhay ang kakaunting cursed energy na meron nakakambal. Ang kamatayan ni Mai ay nagresulta para lalong tumindi ang heavenly restrictions na tinataglay ni Maki, pangyayaring nagbigay sa sorcerer ng nag-uumapaw na pisikal na kakayahan. Nagkaroon si Maki ng hindi masundang bilis na kanyang inasahan para masabayan ang subsonic speed na paggalaw ni Naoya Zenin. Nabiyayaan din siya ng hindi mabasag na pangangatawan na kanyang napakinabangan para hindi matablan ng curse technique ni Chojuro. At nagtaglay si Maki ng walang kapantay na lakas na kanyang ginamit para paslangin ang kanyang ama na si Ogi. Ubusin ang lahat ng miyembro ng Dahei o ang pangkat na kinabibilangan ng mga semi-grade 1 at mas mataas pang level ng sorcerers. At higit sa lahat, gamit ng kanyang lakas, nilipol ni Maki ang napakaraming miyembro ng Zenin family, ang isa sa tatlong pinakamalaking pamilya ng sorcerers sa Jujutsu Society at ang angkan na pinanggalingan ni Maki. Ang pagkakaroon ni Maki ng lakas na ito ang naging dahilan para ideklara siya ng kwento bilang kapantay ni Toji Fushiguro, ang kriminal na kauna-unahang nakatalo kay Satoru Gojo. Kinilala din si Maki bilang ikalawang tao sa kasaysayan na nagawang matakasan ng cursed energy. At hinangaan din si Maki ni Sukuna dahil sa kakayahan ng babaeng makasabay sa pagkilos ng King of Curses. Hindi na nakakapagtaka kung paano napasama si Maki sa apat na sorcerers na kayang tumapat kay Sukuna. Sapagkat kung ating aanalisahin ng maigi ang heavenly restrictions na tinataglay niya, makikita natin ang tatlong kakayahan na lubos na makakatulong sa kanya para matalo ang King of Curses na si Ryomin Sukuna. Ang una sa tatlong kakayahan na naipagkaloob ng heavenly restrictions ay ang mas pinatalas na paningin ni Maki na kanyang inasahan para magamit ng lubusan ng Soul Liberation Blade. Ang espadang ito ay may kapangyarihang baliwalain ng kahit na anong matitigas na bagay o matitibay na depensa upang hiwain ang mismong kaluluwa ng target ni Maki. Ganun pa man, para magawa ito ng sorcerer, kinakailangan niyang makita ang kaluluwa ng kahit na anong bagay kahit wala itong anyo. Buti na lamang at binigyan siya ng pambihirang paningin ng kanyang heavenly restrictions. Hindi kagaya dati, nagagawa ni Maki ngayon na makita ang mga cursed spirits at ang mismong kaluluwa ng kanyang mga kalaban. Nangangahulugan ito na magagamit ni Maki ang Soul Liberation Blade para pinsalain ng tuluyan si Sukuna. Mababaliwala ng babaeng sorcerer ang matigas na pangangatawan ng King of Curses at mawawasak niya ang mismong kaluluwa nito. Ang pangalawang kakayahan na naipagkaloob ng heavenly restrictions ni Maki ay ang pagkakaroon niya ng napakalakas na pandama. Kung ating babalikan ang chapter 197 ng Jujutsu Kaisen, makikita natin ang pagbabagong naganap sa katawan ng babaeng sorcerer matapos mawala ang lahat ng curse energy niya sa katawan. Ayon kay Maki, nagagawa na niya ngayong makita at maramdaman ng mga pagbabago sa hangin at temperatura
Dahil dito, naiiwasan ni Maki ang mga pag-ataking mas mabilis pa sa paglalakbay ng tunog. Ang kakayahang ito ang maaaring magpapahintulot sa sorcerer na maiwasan ang paghiwang nililikha ni Sukuna. Matatandaan na ang dismantle at cleave ng King of Curses ay walang physical na forma, kaya kadalasan hindi alam ng mga target ni Sukuna kung saan manggagaling ang pag-atake o kung paparating na ito, kaya napakahirap nitong iwasan. Ganun pa man, nakatitiyak ako na gamit ang malakas na pakiramdam ni Maki, magagawa niya mapaglabanan ang kapangyarihang ito ng King of Curses. Ang pangatlo at ang huling kakayahan na ipagkaloob ng Heavenly Restriction ni Maki na tutulong sa kanya para matalo si Sukuna ay ang kawalan niya ng cursed energy sa katawan, sapagkat ang katangiang ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang ikubli ang sariling presensya, hindi lamang sa pandaman ng kanyang mga kalaban, kundi pati na rin sa mga barriers na likha ng mga batikang sorcerers at curse users. Kabilang dito ang barriers na likha ni Tengen, ang mga harang na bumubuo sa mga colonies ng Culling Game, at ang mga barriers na naipalabas dulot ng Domin Expansion. Hindi rin kayang ikulong si Maki sa loob ng barrier. Ibig sabihin, pwede siyang maglabas-masok sa kahit na anong harang, maliban na lamang kung pumayag siyang manatili sa loob. At higit sa lahat, dahil sa kawalan ng cursed energy, tinuturing ng Domin Expansion ng katawan ni Maki bilang gusali o walang buhay na bagay, kaya hindi siya naaapektuhan ng mga sure hit o sure kill techniques na meron ng mga Domin Expansion. Sa madaling salita, hindi siya mapapatamaan ng mga paghiwang binibitawan ng Malevolent Shrine ni Sukuna. Malaya siya makakagalaw at makakalabas sa Domin Expansion ng King of Curses. Ang pagkakaroon ni Maki ng mas matalas na mga mata, mas malakas na pakiramdam, at ang kawalan niya ng cursed energy sa katawan ang tatlong bintahe na ipinagkaloob sa kanya ng Heavenly Restrictions. Pero, paano nga ba nila mapapakinabangan ng kakayahang ito para iligtas si Megumi? Gaano kalaki ang maiaambag nito sa misyon? At paano nga ba magagamit ni Maki ang kanyang Heavenly Restrictions para talunin ang King of Curses? Maraming pangyayari ang pwedeng maganap kapag pumasok ang babaeng sorcerer sa battlefield. Pero base sa tinatakbo ng kwento, may isa akong suspetsa sa kanilang plano. Kung ating babalikan ang chapter 238 ng Jujutsu Kaisen, makikita natin ang pagpasok ng dalawang malakas na sorcerer na sila Yuji at Higuruma sa battlefield para hamunin si Sukuna. Sa tingin ko, ang rason kung bakit sila ang unang lumaban kay Sukuna imbes na sila Yuta at Maki ay dahil gusto munang iligtas ni Yuji ang kanyang kaibigan na si Megumi mula sa King of Curses. Nasabi ko ito dahil si Yuji ang isa sa mga sorcerers na unang nagbigay ng mga suggestion kung paano nila maililigtas ang kanyang kaibigan. Noong sinabi niya ito kay Yuta at Maki, sumagot ang babaeng sorcerer sa pagpapaalala na walang kwenta ang kahit na anong plano kung hindi nila magagawang makorner si Sukuna at mapahina ito para hindi na makalaban. Sigurado ako na si Yuji muna ang kakalaban kay Sukuna para mabigyan niya ng pagkakataon sa Higuruma na makagamit ng Domin Expansion at maalis ang kakayahan ni Sukuna sa pakikipaglaban habang nakakulong sa loob nito. Para sa mga di pamilyar, ang deadly sentencing ni Higuruma ay may kapangyarihang pigilan ng kahit na sinong sorcerer na makagawa ng karahasan sa loob ng Domin Expansion. Ibig sabihin, hanggat hindi pa tapos letisin ni Higuruma at Judgment ang mga kasalanan ni Sukuna, hindi makakagamit ng curse technique ang King of Curses. Hindi rin siya makakapagbukas ng sarili niyang Domin Expansion at hindi siya makakalaban kay Higuruma sapagkat may tuturing itong klase ng karahasan. Sa oras na maikulong na Higuruma ang King of Curses sa kanyang Domin Expansion, dadating si Maki para tuluyang pahinain si Sukuna. Binanggit ko kanina na kayang maglabas-masok ni Maki sa kahit na anong barrier, kaya malaki ang tsansa na kaya niya ring tumawid sa harang ng deadly sentencing ni Higuruma at pumasok sa loob nito ng walang hirap. Binanggit ko rin kanina na hindi umeepekto kay Maki ang mga sure hit effects ng Domin Expansion, kaya siguradong hindi siya matatabla ng no violence rule ng Domin Expansion ni Higuruma. At sinabi ko rin kanina na nagagawa ni Maki na makita ang kaluluwa ng kahit na anong bagay, kaya maaaring makita niya kung paano papatayin ang kaluluwa ni Sukuna gamit ang Soul Liberation Blade nang hindi napapahamak ang kaluluwa ng kanyang kaibigan na si Megumi. Napakagandang makita na gagamitin ni Maki ang sandata para iligtas si Megumi sapagkat ito ang eksaktong replika ng espada ni Toji Fushiguro o ang ama ni Megumi. Kaya kapag ginamit ni Maki ang sandata, parang iniligtas muli ni Toji ang kanyang anak mula sa kapahamakan. Higit pa dito, kapag tinagalog natin ng Soul Liberation, nangangahulugan ito ng pagpapalaya sa kaluluwa. Ibig sabihin, papalayain ni Maki ang kaluluwa ni Megumi mula sa kailaliman ng kadiliman, kung saan ito itinulak ng kasamaan ni Sukuna.
Katulad ng sinabi ko kanina, maraming pwedeng mangyari sa pakikipaglaban kay Sukuna, pero naniniwala ako na malaki ang maitutulong ni Maki sa pagtalo sa pinakamalakas nilang kalaban, sapagkat bilang si Sukuna ang kinikilalang King of Curses, pinagmamayarian niya mga napakalalakas na curse technique. Nagtataglay siya ng napakaraming cursed energy at kabisado niya ang konsepto ng cursed manipulation. Ganun pa man, hindi pinagmamayarian o sakop ng King of Curses ang isang nilalang na walang cursed energy sa katawan. Kaya, hindi na nakakapagtaka kung mapapas lang ni Maki si Sukuna gamit ang kanyang Heavenly Restriction. Ito po ang aking paliwanag sa kakayahan ni Maki na makakatalo kay Sukuna at makakapagligtas kay Megumi. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE. Hanggang sa muli!